Nagsimula ito pasado alas 3:24 ng hapon at humintong magbuga ng abo dakong alas 6:45 ng gabi. Tumagal ng 3 oras at 21 minuto ang aktibidad ng bulkan. Inaasahan na makararanas ng ashfall ang ilang mga residente na malapit sa Bulkang Kanlaon habang nananatili ito sa Alert Level 3 status. Para naman po sa ating mga motorista, bad news po dahil sa ikalawang sunod na linggo muli pong tumaas ang presyo ng langis. Epektibo ngayong unang araw ng Abril ang piso at 40 sentimo na pagtaas kada litro ng gasolina. Habang parehong piso at 20 sentimo naman kada litro ang itataas ng kerosene at diesel. Isa sa iniuugnay ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagtaas ng presyo sa kakulangan ng pandaigdigang supply kasunod ng US sanctions sa Iran. Pinapaalalahanan ng Trabaho Party List ang publiko na mag-ingat sa mga job scams at mag-apply lamang sa mga lehitimong job fairs. Ayon kay Trabaho Party List spokesperson Mitchell Espiritu, kanilang pinagsasama-sama ang lahat ng local job fairs linggo-linggo at pinupost sa kanilang Facebook page. Sa pamamagitan nito na ibibigay nila ang mga lehitimong job fairs at naililigtas sa mga vulnerableng aplikante laban sa mga scams. Isa umano itong pangmatagalang solusyon na gagawin ng grupo para sa kanilang layuning mapabuti ang employment rate at mapadali ang proseso sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Sa kasalukuyan, 16 na Pinoy sa Qatar ang nakadetine matapos ang isinagawang iligal na protesta. Samantala, 3 menor de edad ang pinalaya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 16 na mga Pinoy pa ang nananatili sa kustodiya ng mga otoridad sa Qatar. Kaugnay pa rin ito ng pagsasagawa ng iligal na protesta ng mga naturang Pinoy tungkol sa isyu ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilabag ng mga Pinoy ang Qatar Law No. 18 of 2024 na nakasaad na ang mga hindi otorisadong protesta ay iligal. Ang mga pagtitipon o protesta umano kasi ay kailangang may permiso ng pamahalaan ng Qatar. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, 20 ang kabuang bilang ng naaresto, ngunit pinalaya ang 4 kung saan ang 3 dito ay menor de edad. Kung makasuhan man ang mga nakadetineng Pinoy, maaaring umabot sa 3 taong pagkakakulong ang kanilang kakaharapin. Pagtitiyak naman ng DFA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Qatar para ma-monitor at masiguro ang kapakanan ng mga naturang Pinoy. Susubukan umano ng pamahalaan na sila ay mapalaya. Paalala ng DFA sa mga Pinoy, sumunod sa mga batas na nakapaloob sa tinitirhang bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mas pinalakas na suporta sa mga magsasaka ng Rosales sa inilunsad na proyektong magpapabago sa kanilang kabuhayan, bagong Agricultural Trading Center. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inilunsad ng kalihim ng agrikultura ni si Francisco Chu Laurel Jr. ang Rosales Agricultural Training Center na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Layo ng proyekto na gawing mas kapaki-pakinabang ang pagsasaka sa pamamagitan ng tuwirang pagkakalakal ng ani ng mga magsasaka.
Matatagpuan ito sa 8,000 metrong kwadradong lupa na donasyon ni Representative Robert Raymond Estrella. Kasama rin sa nasabing proyekto ang isang training faculty upang turuan ang mga magsasaka ng makabagong teknolohiya at pagnenegosyo. Plano rin ng DA na magtayo ng rice drying facility sa karatig na lupa na ibinigay ni Mayor William Cesar. Samantala, darating sa Hulyo ang Mobile Soil Laboratory upang masuri ang lupa at mapataas ang ani ng magsasaka. Ang nasabing sentrong ito ay inaasahang maging modelo para sa iba pang lalawigan na tutulong sa mga magsasaka laban sa mapang-abusong sistema ng kalakalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, wala nang binabantayan at aktibong low-pressure area sa ating bansa. Sa ibang bahagi ng bansa tulad ng Batanes at Babuyan Islands, aktibo ang northeasterly wind flow na nagdudulot ng bahagyang pag-ulan sa lugar. Samantala, easterlies naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DOT suportado ang culinary at tourism industry ng Big Bite Festival sa Mindanao. Destination of the Year Award naiuwi ng Pilipinas sa Routes Asia 2025. Pilipinas nagpadala ng team sa Myanmar para sa rescue operations ng nawawalang mga Pinoy. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon sa Malacanang, hindi posibleng masuspinde ang taas pamasahe ng LRT-1 na magsisimula sa April 2. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na aniya malalabag nito ang nakasaad na kontrata ng pamahalaan sa railway operator. Matatanda ang inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na magtatakda ito ng dagdag singil sa LRT-1 para umano pagandahin at palawakin ang operasyon nito. Ang dating minimum fare na 15 ay magiging 20 pesos na, habang ang maximum fare na dating 45 pesos ay magiging 55 pesos na. Ibinahagi ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang kanyang karanasan bilang babaeng leader sa isang fireside chat ng City Philippines noong ika-28 ng Marso sa Taguig. Tinukoy niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng boses at espasyo para sa kababaihan at mga minorya sa mga desisyong pambansa. Ayon sa kanya, ang mga babae ay namumuno hindi lang gamit ang isip, kundi pati ang puso, na siyang nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa serbisyo publiko. Binuksan ang ika-11 Big Bite Northern Mindanao sa Ayala Centrio Mall, tampok ang iba't ibang putahe mula sa rehiyon. Inilunsad ito sa pamamagitan ng humba tasting bilang paggalang sa isa sa mga paboritong ulam ng Mindanao at pakikipagtulungan ng Culinary Institute of Cagayan de Oro. Buong suporta rin ang ipinakita ng Department of Tourism Region 10 habang patuloy na itinatampok ang kultura, inobasyon at pagmamahal sa pagkaing Pilipino. Huwagi ang Pilipinas matapos maiuwi ang Destination of the Year Award sa naganap na Routes Asia 2025 na ginanap sa Perth, Australia. Ipinagdiriwang ng Routes Asia Awards ang kahusayan sa pagpapaunlad ng air service at marketing sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Itinatampok din ito ang ugnayan ng airline, paliparan at mga otoridad sa turismo. Binibigyang diin ng pagkilala sa bansa ang malakas na pamumuno ng Department
Department of Tourism sa larangan ng turismo. Ayon naman kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang parangal ay nagpapatibay sa adhikain nitong pagpoposisyon sa Pilipinas bilang premier global destination. Nagpadala ng rescue team ang Pilipinas sa Myanmar matapos ang naganap ng magnitude 7.7 na lindol. Ayon sa Philippine Air Force, dalawang C-130 na lula ng iba't ibang team ang sakay na tutugon sa mga apektadong Pilipino sa Myanmar. Tutulong din ang grupo sa rescue operation sa 4 na nawawalang guro sa Myanmar matapos ang lindol. Kabilang din sa grupo ang medical team at karga ang iba pang mga supply. Ilang original Filipino music artists ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga kandidato matapos gamitin ang kanilang mga kanta bilang campaign jingle ngayong panahon ng kampanya. Kabilang narito ang OPM rock band na Lola Amor, kung saan marami umanong kandidato ang gumagamit ng kanilang kanta ng walang pahintulot. Tanyag ang banda sa mga kantang Raining in Manila, Fallen at Pwede Ba. Parehong karanasan rin ang nangyari sa Pinoy hip-hop artist na si Omar Baliw matapos gamitin ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang awitin na KNB sa isang proclamation rally. Hinihimok naman ng COMELEC na magsampa ng formal na reklamo ang mga OPM artists laban sa mga kandidatong hindi otorisadong gumamit ng kanilang mga kanta. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon 3 oras na nagbuga ng abo. Publiko pinag-iingat mula sa job scams. Ngayong araw, manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page,